So yo, what's up mga brad? Ito po ang gagawin namin kapag ito po ang mga kulay na ipafinal namin. Dumaan po muna kami nitong kulay puti. Kasi dito madatna ng ibang kulay, lalo na po kapag itong fluorescent color. So ito po ang gagawin namin kapag iba po ang kulay sa gusto sa aming mga customer. So dumaan muna kami nitong flat white. Huwag po itong gloss kasi sa kulay puti merong gloss, merong semi-gloss at flat. So ito po ang flat. Kailangan po ito idaan sa kulay na puti mga brad. Parang kumintab po yung ating ipafinal na kulay. Madali lang po ito matuyo mga brad, lalo na po kapag may init. 5 minutes siguro pwede na ito ipafinal ng kulay. At ang tirada nito mga brad, kailangan pantay-pantay po. Kasi kung lumitaw po yung kulay itim, hindi po makintab yung ipafinal natin. Yan, pantay-pantay po. At ibibilad po muna natin ng mga 5 minutes or 3 minutes. Madali lang po ito matuyo dahil acrylic po yun. Kahit ito mga brad, ma-plastic man or ma-fiber, ito kung sa tingin ninyo ay maputi na to. Pero para sa amin hindi pa po ito pwede. Kailangan pa po ito namin idaan nitong flat white na spray paint. Para namin kulang na kulang pa po yung pagkaputi niya. So yan, tuyong-tuyo na po mga brad. Saktong-sakto, mga hindi po nakaabot ng 5 minutes. Kapag spray paint po ang gagamitin natin mga brad, kailangan po ito isik natin ng masyado. Yan, tuyo na po masyado. At ang pagtira nito mga brad ay huwag po malapit masyado. Kailangan may distansya, mga isang roller. Kasi pag malapit po, mas blurred po ang kulay. Iba po to sa ibang kulay mga brad dahil fluorescent po to. Huwag po idikit masyado. Kailangan po may distansya na mga isang roller. Ganun pa rin, patuyuin po natin ng mga ilang minuto. Tsaka pa tayo magtapkot. Itatapkot po to natin mamaya pag tuyong-tuyo na. Itatapkot po natin gamit po yung spray paint pa rin pero less color. Yung tinatawag nila na clear gloss. Yan po ang kulay. Hindi po siya maklaro dahil ano po siya sa araw. Pero itong kulay na to mga brad sa personal, napakagandang kulay po to. Damang-damag po to lalo na pagkagabi. So yan, tuyong-tuyo na po. Itatapkot na po to natin. Mas lalo po siyang kumintab pag itatapkot po natin gamit po yung spray paint. Yung tinatawag na clear gloss. So yan, tapos na po. Ito sa personal napakagandang kulay po to mga brad sa personal. Dito sa video hindi po siya masyado maklaro. Napakaganda po to na kulay sa personal mga brad. Sa mga nagtanong po kung ano po ang sukat sa aming MCB D12. Dito sa video ito ay papakita ko sa inyo kung ano po ang sukat itong aming MCB na D12. Dito sa harap po tayo magsimula. So ayan, 16 inches po sa harap, inside. At sa gilid naman ito ay 20 inches. At ang patayo niya ay 27 inches po. Bale 16 by 20 by 27 inches po ang kinabuuhan. So dito sa harap, dito sa front cover ay nasa 14 inches lang po. At ang speaker board nito ay 16 by 16 inches. So dito sa baba, kung ano na lang po ang masubra sa front cover. So yan lang po ang pagkuhaan ng sukat dito. So yo, what's up mga brad? So lapit na po matapos yung D18 Miniscope Substandard. Tinatawag lang po ito na Substandard mga brad dahil medyo maliit po yung sukat nito. Ang sukat nito ay 24 inches lang po. So ayan, kung makikita niyo 24 inches lang. Tinatawag lang po ito na Substandard natin mga brad dahil parang D15 lang po ito namin na standard ang sukat nito. So ayan, kung makikita niyo 24 inches. Ang sa harap naman ito ay 21 inches. Medyo kulang po ng konti para ma-standard po yung sa harap. Kasi yung standard nitong D18 na Miniscope, ang sa harap ay 22 inches. Actually, kung mapapansin niyo ito mga brad, ito po yung pinopost namin yung nakaraang araw. Yung iniba po namin ang design. Ito po yon. So ayan, 24 inches lang po ang sukat nito. So ayan, kung makikita ninyo, dalawa po ang partition yan.